So what's up guys, for today's video nga pala mga idol. So meron tayong kakatapos lang na toy gun, no? So sa mga bago pa sa ating YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe, no? At pakiclick na rin sa notification bell para lagi po kang updated sa mga susunod nating video na gaya nito. So ngayon mga idol, meron tayong kakatapos lang, no, na unit. So pansin nyo mga idol, bago namang design natin, no? So yan. So bago yung style ng ating wood stock. So naka 50mm body chamber siya, no? Yan. So ganun pa rin, naka 3 dividers to siya, tsaka 8mm steel ball yung bala natin. So mas maganda kasi yung 8mm pag sa hunting mo gagamitin, no? Kasi kumpara doon sa 6mm. So yung 6mm kung gagamitin mo sa panghunting, hindi mo masyadong maano yun. Pag hindi mo mapatal yung target mo, talagang hindi siya basta-bastang mapapatay, no? So mas malakas tong 8mm kasi mas malaki siya, mas mabigat siya kumpara doon sa 6mm, no? So ito, kita ko sa inyo yung bago natin, no? Yan, naka bolt action siya. So dito na yung kasahan natin, no? So mas maganda ang ganito kasi magmukha siyang realistic kumbaga. So dito tayo kakasa. Pero meron siyang advantage tsaka disadvantage, no, pag ganito yung kasahan kumpara doon sa slide barrel. Kasi yung slide barrel dito yun. So dito tayo kakasa, papunta doon yung kasa natin, no. So ang kagandahan lang dito kasi parang airgun siya kumbaga. Dito tayo kakasa sa pag ganun, tapos dito tayo maglagay ng bala. Kaso lang, ang problema lang ng ganito, lalo na pag yung tulad nung una natin ginawa na pag magkasa tayo, lalabas talaga tong hawakan, parang pag ganito. Ang problema lang sa ganito, pag makalimutan mong sara or nasara pero hindi mo na lock ba, kung ganyan. Posibilidad yan, pag putok, ito, tumilapon to siya, papunta sa'yo kasi yung pressure galing sa chamber, pupunta yan dito, papasok yan dito. So ito, ililipad niya to papunta sa'yo. So may tendency na tatamaan yung mata natin, no, o yung mukha natin pag ganito yung kasahan mo. Kaya ang ginawa ko, hindi ko siya tinabas dito. Yan. So may hangganan siya pagkasa natin ng ganyan. Yan, meron siyang stopper ba. Para in case na hindi masarado, nakaganon lang, hindi natumba, pag pumutok siya, hindi siya makakalas. So hanggang dyan lang siya, baganon lang siya. So hindi siya aabot sa mata natin o sa mukha natin, no? So mas kailangan natin safety first tayo palagi. Ang kagandahan lang dun sa slide barrel kasi nandito yun siya, tapos doon yung kasa. Ang kagandahan lang doon, kung hindi mo masarado, walang problema kasi puputok yun siya doon, no? Doon yung pwersa, yung pressure niya papunta doon. So hindi tayo kabahan kung doon yun siya, kung sasabog siya dito kasi nandito lang tayo. So yun ang kagandahan sa slide barrel, no? Pero yun lang, dito yung hawakan niya. So malayo siya dito. Kaya yung iba, yung nagpagawa sa akin, mas gusto nila yung slide barrel. Kasi baka makalimutin din sila. Tulad nito, hindi masarado. Kasi meron din akong isang nagpagawa sa akin, no, na tropa lang din, na hindi nasara yung dito niya. Kaya yung pumutok, hindi, sabi niya, parang hindi niya doon nasara. Yung pumutok, tumilapon to, tumama dito sa baba ng mata niya dito daw. So parang sinuntok, nagka-black eye siya dito. So kaya ang ginawa ko, instead na dito yung nakalagay ang hawakan, kasi dito ko yung nilalagay yung hawakan pag ganitong style, para pag hila natin ng ganyan, dito siya, parang nandito yung hawakan. So ginawa ko, dito ko na siya nilagay sa unahan para pag hila natin may hangganan siya, may stopper siya dito, para in case kung pagputok hindi man masarado, so hindi tatamaan yung mukha, no? So buti na lang hindi siya na mata, no? So yun, ginawa natin ulit, ginawa natin na ganito yung sa tropa natin para safety siya. So yun lang. Tsaka ito, meron na siyang scope. Kita nyo, may scope na siya. Pero hindi pa siya naka-zero mga idol kasi bago ko lang nilagay, no? Kasi hindi ko pa siya napinturahan.
So, ganoon pa rin. Manual, no? Okay, ito pa rin yung sa mga nagtatanong kung lalo na sa mga nakabili. So, nagme-message sa atin na paano daw magpalit ng bitin tank. So, ganito lang. Di ba nakasalpak yan siya ganyan. So, ganyan yan siya. So, itong butas dito siya sa baba, no? Sa intake to siya. Sa intake para magano siya ng hangin papunta sa loob. So, pagtanggal natin, ito yung gas tank natin, di ba? Hawakan natin ito siya. Kasi, pag hindi mo hinawakan, kung ganito lang tinanggal mo, may tendency na mahuhulog yan. Mahuhulog siya. Pag ito nahulog mo sa matitigas na bagay, napuputol to. Yan o. Itong nozzle niya, napuputol yan siya. Wala na, hindi na natin magagamit. Kaya, nakaganyan yan siya. Para doon sa mga nagpagawa sa akin, para may idea, hawakan nyo dito, no? Tapos, sabay hila. Pahigpit ang paghila. Pag ganun ba, ikutin na pahigpit na paangat. Ganun. Yan. Tapos hawakan dito. Bago nyo, kunin. Mag-refill, no? Yan. Refill. Pagbalik naman, lalagay nyo lang to. Tapos, ganyan. Tapos, papasok. Pag nasintro na, idiin nyo lang pa ganyan. Yan. No? So, itong barrel pala natin, natatanggal, no? Kasi, may tornilyo lang siya dyan. Nakakalas yung barrel natin. So, kailangan lang natin tanggalin yung check valve. Yan. So, pag natanggal natin check valve, gamitan lang natin ng star screw, no? Para tanggalin natin tong screw. Para makalas natin yung barrel. So, sinsya na mga idola kay medyo natawa ko kasi andyan yung tropa natin ba. So yun, ganito lang. So ang kagandahan dito sa ganitong bolt action, kasi para siyang kumbaga para siyang air gun ba, kasi dito tayo magkakasatos, lalagay ito ng bala dito. So ang mechanism nito ganito pa rin, no? Paglagay natin ng bala, open, push pa rin tayo. So yung gas tank natin ay hindi siya yung ini position, no? Okay natin yun. Kasi pwede rin natin gawin yung ini position, yung kahit hindi nakayuko, pag naglo-load kahit nakaganyan pwede, kahit nakatayo pwede. Kaso lang hindi yung safety. So mas gusto kong ganito kasi may safety siya. Kasi kung paglaruan ng mga bata, kahit anong pisil-pisil nila dito, hindi talaga siya puputok kung hindi nakayuko, no? Kasi pag ginawa natin yung ini position na gas tank, ganito, kahit magganon tayo, puputok yun. Pero ito siya, hindi ito siya puputok. Kahit nakaganon tayo, hindi yun siya puputok. Kahit i-open pa yung bolt action dito, hindi rin puputok, no? Kailangan talaga nakayuko, no? Pag ganon talaga yung paglo-load, no? So yan. Yun. So ito, requested ng ng may-ari nito, no? Siya talagang gustong ganitong design. So pati yung trigger guard niya ay wood stock, kahoy din. Pero nakakalas to siya. Yan. So may tornilyo lang dyan. Tapos pag tinanggal mo yan, mahuhugot mo na to kasi nakabaon lang siya dyan. Tsaka yung igniter, pag nagwi-wake, yan. Tanggalin mo lang to. Tapos iangat mo lang siya pag ganyan. So pinturahan natin to, no? Natin, isi-zero yung scope. Tapos ano ba? So yun lang. At sa mga may nagpagawa pa sa akin dyan, so antay-antay na lang kayo mga idola kasi wala talaga akong time sa paggawa, no? So linggo lang yung time natin sa paggawa kasi yun lang ang day off no? Day off ko. So sa ibang araw kasi wala, may trabaho tayo kaya linggo lang talaga. So aabot talaga ng usually yung mga order nila ng 2 weeks, 3 weeks, minsan naabot ng isang buwan. Kasi sa isang buwan, 4 na linggo lang yun eh. So yun lang gagawin ko talaga. Kaya sa mga marunong magantay, walang problema, no? Pero yung sa parang matagal na masyado sa kanila ganun, walang problema din, no? Kung
ayaw nila na mag-antay, no? So meron naman nagagawa dyan, marami din ako nakita na gumagawa na okay din. So nasa sa inyo na yan. So yun lang sa ngayon mga idol, no? Next video na lang natin tong tutorial dito sa bolt action natin, no? Yan. So meron akong nakaraan ko pa na mga bolt action design. Iba yun kasi dito tayo magbabala mismo sa bolt. Ang mechanism noon, dito tayo maglalagay ng bala, ihahatid niya dito papunta sa loob. So siya ang magdadala ng bala papunta sa loob. Ito siya hindi. Ito mismo ang barrel dito, dito tayo maglalagay ng bala. Bali ito siya mismong bolt. Pangsara lang siya dito. So dito tayo maglalagay ng bala, no. Yung una kong tutorial sa bolt action, ito, dito tayo maglalagay ng bala. Ihahatid niya doon sa loob, no? So yun yung pagkaibahan. Pero sa quality same lang sila. Tsaka yung sa slide barrel dito, pareho lang din sila, no. Ang magkaiba lang design tsaka yung paggawa, no. So yun lang sa ngayon mga idol, at huwag kalimutang mag-subscribe, no. At paki-click na rin sa notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating project na gagawin na tulad ng ganito. So maraming salamat sa inyo mga idol and God bless.